ang malapit sa loob ko talaga na plataforma sana ay yung pangmahabaan, ang maging first world country tayo. Pero sa dami ng hinaharap nating suliranin sa Pilipinas, siguro dapat nating isipin yung mga fundamental na nakakaapekto sa nangyayari sa atin. Nung ako'y National Security Advisor, sinabi ko na ang pinakamalubha na security threat ng bansa ay ang ating politika. Kaya tititigan natin ng gusto ang sistema ng politika at pamumulitika sa atin, number one. Number two, may mga suliranin tayo sa ibang bansa. Ang maganda at maraming tumutulong sa atin, katulad ng Hapon, South Korea, Amerika, tinutulungan tayo sa ating mga security problems na nangyayari sa ating mga kapitbahay. Pero ang gusto ko sanang makita, ano naman ang ating gagawin kung iwanan tayo ng ating mga kaibigan? Anong klaseng defense policy ang ating titingnan? Yan ang aking pangalawang tinitingnan. At sa hirap ng buhay ngayon, yung pangatlo, yung food security, ang ating pagkain. Nakakapagtaka na sa kinahaba-haba ng ating eksperyensya sa pagtatanim ng mga pagkain kailangan natin, bakit puro importation ang ginagawa natin sa kasalukuyan? Dapat sana ang pinagpaplanuhan nating mabuti, yung mga tinatawag kong strategic crops like rice. Kailangan, kung tayo dyan, kayang-kaya natin na tayo mismo nagpo-produce ng ganyang klase ng pagkain. So, in summary, yung politika, yung problema natin, depensa, at ang ating pagkain. Ang aking number one ay kailangan nating itaas ang pondo ng ating husgado. Bakit? Sapagkat ang husgado lamang ang nakakapagdesisyon kung sino ang guilty sa corruption, mapapababa niya ng kriminalidad. Kung napondohan natin ng maayos ang ating husgado, bibilis ang kaso. Napakalaki ng masosolve na problema ng ating bansa kapag may tamang pondo ang husgado. Isipin ninyo, kurapang isang tao, iimbestigahan mo, pero dahil walang pondo, kulang ang pondo ng husgado, mabagal ang takbo ng kanilang operasyon. Ano mangyayari? Namamatay ang mga witnesses natin. I am a litigation lawyer, alam ko yan. So, kailangan natin pondohan ng husgado, wala sila masyadong hazard pay, yung rata nila napakababa. Second, kailangan nating amyendahan yung tinatawag nating family code. Ang family code natin, it was promulgated in 1987. Prior to that, 1950 yung civil code. Medyo may pagbabago na tayo sa ating lipunan. Kailangan natin isaalang-alang ang mga pagbabago sa ating lipunan at ipasok natin yan sa family code to institutionalize the improvement in our family, in our relation. Third, ito medyo malapit sa aking puso to sapagkat kami ay mayroong eskwelahan for special education. No? Kailangan nating i-institutionalize yung mga para sa children with special needs, yung mga binibigay natin sa kanila. Kasi bakit natin ito kailangan i-institutionalize? Kasi minsan nakakalimutan natin eh. No? Halimbawa, kailangan natin ibigay dyan yung mga libreng therapy at least once a week para sa mga poor children with special needs. O di kaya naman mabigyan man lang sila ng libreng developmental assessment. Kailangan natin isabatas yan para mapondohan natin yung mga ganitong klase ng proyekto.